Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Demus Nicunanan, Eddie Gomez, Jericho Kayanan, Daniel Fernando, Marlon Cerezo, Rian Nalik, Patrick Cular, Lawrence Garriando, Francisco Galbolingo, JP Itaw, Ronald Kaakbay, Rico Serenado, and William Pabalate. So ang tatalakayin nga natin ay ang mga ito patungkol sa opinion ni Coach Leo Austria sa pag-eensayo ng mga PBA players. Sino nga ba ang dalawang mahusay na bigman na gumagabay dito kay rookie bigman na si Barkley Ebonia ng Alaska? At sino nga rin ba ang dalawang iniidolo niya sa liga? Kelly Williams, nag-awol nga ba bago ang pagre-retiro niya? James Yap, may gustong mangyari para sa koponan ng Rain or Shine bago nga siya magretiro. So ano nga ba ito? And the last, Anthony Semerad, bakit nga ba maugong sa social media or usap-usapan na may interesado nga koponan dito? At isa na nga daw dito ang bali-balitang sa Hinebra nga daw ito narurumor na mapunta. So, atin nga pag-uusapan yan mga ka-teammate at magbibigay nga tayo ng kaunting reaksyon at opinion patungkol nga dyan sa last nating topic. At kaya naman, wag na nating patagalin pa yan. Tara, at atin ang pasadahan yan. So, patungkol nga dito kay Coach Leo Austria, so may concern lang naman si Coach Leo patungkol dito sa training ng bawat mga players ngayon. And this is why they are making the most of the training space they have been granted under the guidelines of the Interagency Task Force or IATF on COVID-19. So nag-start nga ang training nung last August 25. So ang lahat nga ay naging excited para dito. Dahil nga sa mga nakalipas na buwan ay wala silang masyadong magawa. Kaya naman talagang na-miss nila ang court ayon nga dito kay Coach Leo. So eto nga daw mga ka-teammate is nakakabitin dahil apat-apat lang. Lagi nating naririnig na mayroong bubble. So they are so excited. Pero Coach Leo believes that nating 5-on-5 to test the players, conditioning, more so if they engage an opposing team. So para nga kay Coach Leo, sana magkaroon nga daw ng tune-up game bago sumabak sa actual game talaga. Ayon nga kay Coach Leo, to get to shape, we really to be in full practice. That means 5-on-5. If it's possible before opening sana magkaroon ng tune-up games. So yun lang naman mga ka-teammate yung concern ni Coach Leo Austria. At dito naman tayo sa bagong bigman ng Aces na si Barkley Ebonia. Si Ebonia mga ka-teammate ay nakuha nga ito ng Alaska Aces sa first round pick last year draft. At para nga mag-groom ang player na ito ay dalawang player nga ang nag-guide din dito. So ito nga ay para sa frontcourt ng Aces, si Sanitos and Vic Manuel. So ayon nga kay Barkley Ebonia, si Kuya Vic Manuel and Kuya Sanitos, ginaguide nila ako. Kasi pare-parehas kaming bigman na tatlo. Silang dalawa, ginaguide nila ako sa ilalim sa mga laruan sa ilalim. Kung matatandaan niyo mga ka-teammate, etong si Sanitos ay long-time resident bigman nito ng Alaska Aces. So etong ang team na ito ang nag-drop sa kanya nung taong 2004. So kabilang nga siya sa mga nakakuha ng 3 kampyonato sa koponang ito, naging 2-time member of the mythical first team, and naging 12-time All-Star. So etong ang 38-year-old Phil German na ito ay pinakiusapan nga ng management kung matatandaan nyo na baka pwede pa ng isang season siya maglaro sa kanila kahit one more time in Philippine Cup bago siya magretiro. Iyan nga ay nabanggit ng management bago magka-pandemic. So sa status nga ni Sunny ngayon ay hindi pa malaman kung lalahok pa nga siya sa koponan if ever mag-restart na nga ang season this year. So ito namang si Vic Manuel mga ka-teammate, 2014 ito nagdating sa koponan ng Alaska.
nakuha nila ito sa isang trade kapalit ni Aldrich Ramos. So ito ngang 6'4" na si Vic, ito nga ay kinoconsidered nila na one of the main forces for the Aces. So balik tayo kay Barkley Ebonia mga ka-teammate. Alam nyo bang dalawang player ang hinahangaan ng player na ito dito sa liga? So ito nga ay si Mark Pingris and Arwin Santos. Si Mark Pingris nga raw kasi mga ka-teammate ay grabe yung puso maglaro. Grabe nga rin daw yung hustle niya. Tapos si Arwin Santos naman daw mga ka-teammate, ganon din. Hindi naman daw siya ganong kalakihan, pero kayang sumabay sa mga big man sa PBA. At mga ka-teammate, kaya naman, sila talaga yung gusto niyang makalaro para makita niya yung kung hanggang saan na ba siya. Kung kaya niya nga bang sumabay daw dito sa dalawa. So patungkol naman tayo dito mga ka-teammate kay Machine Gun Kelly Williams. So totoo nga bang nag-awol ito? So eto na nga mga ka-teammate. Ayon nga sa isang nabasa nating pahayag, TNT management and coaching staff were left off guard when Kelly Williams left the team's training camp and posted his retirement announcement on social media without giving them any notice. So mga ka-teammate, eto nga daw pong si Kelly Williams ay nag-left sa kanilang training camp noong September 2 without any notice or explanation until now. Eto nga daw mga ka-teammate ay he has not reached out to us ever since, ayon nga kay team manager Gabby Cuy. So nalaman nga lang daw nila yung decision ni Kelly na decision to retirement via social media only. So he's a whole absence without official leave. So nung September 7, etong si Kelly Williams ay nagpost nga sa kanyang social media patungkol sa decision niya na magretiro sa paglalaro after 15 years. So isa nga sa nagulat dyan ay ang coach nga ng TNT na si Coach Bong Ravena, na ayon nga sa kanya, nakakagulat lang, but we respect his decision. At ayon naman din dito mga ka-teammate sa team manager na si Gabby Cuy, we would like to thank Kelly Williams for everything he has done for TNT Katropa. We wish him all the best in his future endeavors. So about naman kay James Yap mga ka-teammate, si James Yap nga mga ka-teammate ay may 2 pang taon na kontrata dito sa Rain or Shine. Kaya naman, may isa pa nga siyang goal na gustong mangyari. Pero bago nga natin sabihin kung ano yan, so itong ang 38-year-old na si James Yap ay bumalik nga dito sa bansa from Italy. At nag-aantay na nga lang ma-cleared or waiting to be cleared medically to rejoin the team practice. So kung matatandaan nyo mga ka-teammate, atong si James nga ay na-stuck sa Europe for months when the pandemic went down. Fortunately, ito nga rin yung pagkakataon niyang nakasama din ang kanyang pamilya sa Italia. So nung nasa Italy nga daw siya mga ka-teammate, ay hindi pwedeng hindi mag-workout dahil kailangan nga daw magpapawis doon, kasi alam naman natin na ang pagkain nga daw doon ay pizza, pasta. Ang bahay nga daw nila doon siguro 5 minutes away, basketball court na. Tapos may football field. So doon nga daw siya nagwo-workout, tumakbo. So kung matatandaan nyo mga ka-teammate, last year, na-miss nga nitong si James Yap ang 2019 PBA Governors Cup dulot nga ng kanyang groin injury. Kaya naman, lahat nga daw ng nararamdaman niyang sakit last year ay pinalakas niya ngayon. At ayon pa nga sa kanya, wag na kayo bumalik mga injury ko. Dahil lahat nga daw mga ka-teammate ng body parts niya ay pinalalakas niya para sa pag-resume, ready na ang katawan niya para makatulong sa Rain or Shine. So itong ang 2-time PBA MVP na si James mga ka-teammate ay sana nga daw mabigyan pa ng chance ni God bago matapos ang kanyang karir ay makapag-champion nga daw siya dito sa Rain or Shine. And the last mga ka-teammate, atin ngang bibigyan ng reaksyon and opinion ang kumakalat nga na usap-usapang Anthony Semerad to Ginebra. So hindi na nakakapagtaka kung may mga magka-interest talaga na kumuha or kuwanin itong si Tony Semerad. Dahil sa type nga ng laro ng player na ito,
ay masasatisfied ang isang coach dito. Kung matatandaan nyo, nung mga days na nasa TNT Katropa pa nga ito, ay ito'y isang clutch shooter or deadly 3-point shooter ng TNT. Maligsi, masipag, sa depensa, mapa-locals man or import, wala siyang pinipili. Dinedepensahan niya hanggang kaya niya. So ang isa lang sa laro na medyo alanganin kay Tony Semerad ay itong madalas na ma-foul trouble siya. So normal lang naman yon sa isang defender, lalo ng tulad niya na isa ding import stopper. So si Tony Semerad mga ka-teammate ay bata pa nga ito, kasalukuyang 29 years old pa nga lang siya at pumoposition bilang small forward. Siya nga mga ka-teammate ay may taas na 6'4". Siya ngayon ay kasalukuyang nasa koponan nga ng NLEX Road Warriors. Kung matatandaan nyo, eto nga'y nalipat sa Blackwater kasama ni Don Trollano noon, kapalit ni Bobby Ray Parks Jr. Pero di nagtagal, napunta nga rin itong si Tony Semerad sa NLEX Road Warriors at ang huling balita nga natin dito noon ay injury ito. Pero siguro naman sa tagal-tagal nga ng pinahinga sa PBA o pahinga ng PBA, ay baka naman nakarecover na ito. So kung sakaling mapunta ito sa Ginebra, ay malaking tulong ito. Dahil yung tipo ni Coach Tim ay nasa sa player na ito. Defender na shooter pa. At mga ka-teammate, hindi nga lang po Ginebra ang usap-usapang may gusto na kumuha dito. So, pati na rin ang Magnolia, TNT Katropa na dati niyang koponan, at itong ang San Miguel Beermen. So sa ngayon ngay, ito ngay usap-usapan pa lamang na nakita natin sa iba't ibang post sa social media na ginawan lang natin ng reaction video. Kaya naman, kung sakaling totoo ang kumakalat na rumors na ito, ay saan sa tingin nyong koponan mas babagay ang isang Anthony Semerad? So mga ka-teammate, ito nga po muna ang ating sports pasada.